Umpisahan natin ang ating balitaktakan sa isang nakakalungkot, nakakagimbal na balita. Update po ito sa isang kaso ng Pilipinong suspect sa pagpatay ng kanyang ex-girlfriend sa Roma. May mas malalim na detalye sa krimen ayon sa isang post. Galing po ito sa TFCN Italy, no? Ayon sa post, nagsinungaling umano ang Pilipinong suspect na si Mark Samson. Ay, bakit pinangalanan? Sa detalye ng kanyang unang salaysay sa pagpatay sa dating kasintahan niya na si pinangalanan din. Ayon sa lokal na pahayagang Mensahero, siguro messenger, lumabas ang iba pang detalye kaugnay sa brutal na pagpatay umano ni Samson, 23 anyos, kay Sula sa pamamagitan naman ng makabagong forensic technology. Pinaniniwalaan ngayon ng mga autoridad na tinangkang tumakas ng biktima bago naganap ang pananaksak. Natuklasan ng mga investigador na ang dugo ng biktima ay hindi lamang matatagpuan sa kwarto kundi pati na rin sa pasilyo at iba pang bahagi ng apartment ng suspect na si Mark. Itinuturing na mahalagang bahagi ng investigasyon ang pasilyo dahil sa layo nito mula sa kwarto. Lumalabas na hindi simpleng atake ang nangyari kundi maaaring matagal na komplikado ang krimen. Ayon pa sa isang ulat, inamin umano ni Samson na may nangyaring pagtatalik sa pagitan nila ni Sula noong gabi, March 25. Inaasahang magbibigay linaw lang ang autopsy kung ito ay may kaugnayan sa krimen at kung kailan eksakto nangyari ang pagpatay. Kung March 25 ba ng gabi o ang naunang pag-amin ni Samson na March 26 alas 11 ng umaga. Nahaharap si Samson sa kasong aggravated manslaughter. Ay, grabe. O sinasadyang pagpatay, pagtatago ng bangkay, paglilinis ng crime scene, pagtatago ng ebidensya at pagsisinungaling. Kaugnay na kanyang pag-amin sa pagpatay sa dating kasintahan na si Sula. Batay sa naunang ulat, inamin ni Samson na sinaksak niya sa leeg si Sula noong March 26 bandang alas 11 ng umaga gamit ang kitchen knife. Matapos makakita ng mensahe mula sa ibang lalaki sa cellphone nito. Ow! Selos siguro to. Kasunod nito, inamin din ng kanyang ina na si Norse Manlapas na, Manlapas! Na tinulungan umano niya ang anak sa paglinis ng bahay at posibleng tumulong rin sa paglalagay ng bangkay sa loob ng maleta. Dinala ni Samson ang maleta ng may bangkay alas 2 ng hapon sa isang bangin sa Poli. Mahigit 1 oras ang layo mula sa Roma kung saan niya ito itinapon. Kasalukuyan nakakulong si Samson ngayon sa Regina Coeli Prison sa Roma. Samantala, patuloy na inimbestigahan ng pulis si Manlapas na inakusan ng pagtulong ng paglilinis ng crime scene. Ngunit may hinala umano ang mga investigador na hindi lamang siya ang sangkot, maaaring may iba pang kaanak o kaibigan ng tumulo sa pagtatago ng ebidensya. Ipinahayag naman ni Samson ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng isang liham na ipinadala sa pamilya. Oh my God. Diba? Grabe, no? What can you say about this, mga kababayan? Ito yung viral sa Europe. Bata pa pala. 23 anyos. So, mas bata din yung biktima nito. Too much love will kill you. Too much jealous will kill you. By the way, mga minamahal na kababayan. What can you say about this? Let the justice, makuha nung biktima at pamilya ng biktima. Rest in peace. Dito naman sa nanay na tumulong sa anak, pagmamahal sa anak Pero hindi dapat ganun. Diba? Kung mahal mo yung anak mo, hindi dapat tinotolerate yung mali. Yan, damay pa siya. Kawawa naman.